Kuha yan sa isang computer shop sa Cebu City. Abala sa pagkukomputer ng lalaking yan nang lumapit ang isa pang lalaki at pinagsasaksak siya sa tagiliran. Naaresto ang tumakas ng suspect sa follow-up operation. Base sa investigasyon, ex-convict ang suspect at napagkamalan daw niyang police asset ang biktima na dahilan ng pagkakakulong niya noon. Aminado ang suspect sa krimen at sinabing nagsisisi sa ginawa. Naharap siya sa reklamong frustrated murder. Nagpapagaling naman ang biktima mula sa mga tinamong saksak. Na-rescue sa Pasay ang mahigit 30 Indonesian na iligal umanong dinetain ng mga Chinese. Sa Parañaque naman, nasagip ang isang Chino na dinukot at tinorture umano ng kanyang mga kababayan. Ang mga naarestong suspect, konektado raw sa Pogo. Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. 自己说怎么整吧？我在努力啊，我真的在努力啊。 Isang confidential informant ang nagpadala ng videong ito sa mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kinidnap at tinorture umano ng dalawang Chinese national ang lalaki sa video na isa ring Chinese. Makalipas ang ilang saglit, natunto ng mga otoridad ang biktima na dinala sa isang mamahaling condo unit sa Parañaque City. Tadtad ng pasa at bali sa katawan ang nirescue'ng Chinese. Nakuha namin yung information na nandito siya sa 1902. Then, nung pinatok na namin, positibo, nandito yung biktima at sinabi niya na nagtatago yung dalawang suspect doon sa mga kwarto. Nahuli naman ang isang suspect na siyang pinaniniwala ang may hawak ng baril sa video. Sa kuhang ito, puwersahan ng binuksan ng mga tauhan ng PAOK ang kwartong ito kung saan nagtatago ang isa pang suspect. Nahuli rin siya ng mga otoridad. Dito sa kwartong ito sinasabing tinorture ng mga suspect ang Chinese national na biktima. Kabilang sa mga na-recover ng PAOK dito ang ilang kagamitan tulad nitong mga panaksak at pamalo na ito. Sabi ng PAOK, hindi pa malinaw sa ngayon ang dahilan kung bakit kinidnap at tinorture ang biktima. Pero may posibilidad daw na sangkot sa iligal na pogo ang mga suspect at miyembro din ng isang malaking grupo. Talamak na kasi yung kidnapan dito sa area ng Southern Metro Manila ng mga Chinese nationals. O naman ang kadahilanan, minsan pinapatubos, minsan may mga pagkakautang. Isa sa ilalim sa immigration biometrics sa mga suspect at ite-turn over sila sa pulisya para sa investigasyon. Wala silang pahayag. Sa madilim na bahaging ito ng isang gusali sa Pasay City, naabutan ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang ilang Indonesian national. Sinubukan daw nilang tumakas sa pag-aakalang huhulihin sila ng mga otoridad. Sabi naman ng PAOK, rescue operation ito para sa mga Indonesian national na empleyado ng Pogo at umano'y illegal na idinete ng kanilang amo na Chinese national. Sa pilitan daw kinuha ang kanilang mga passport para hindi sila makabalik sa kanilang bansa. May natanggap kasi kaming report na mayroong mga Indonesians that are being held against their will dito. At nakipagbigay-ugnayan kami agad doon sa Indonesian Embassy. So, dumating po yung Interpol. Sa kabuuan, umabot sa 34 na Indonesian ang nasagip sa operasyon habang 2 Chinese ang naaresto. Isa sa kanila ay pinaniniwalaan na dating miyembro ng People's Liberation Army at tumatayong boss ng mga nasagip na dayuhan. Kasi may uniforme siyang pinakita na naka People's Liberation Army. Dati siyang may kaso ng kidnapping at meron siyang warrant of arrest for kidnapping. Ngayon pinakita niya na dismiss na raw yung kaso niyang yon. Pero aalamin pa natin kung habang ang isa pang nahuli, finance officer daw doon. Base sa impormasyon na nakuha ng PAOK, halos kasasara lang ng Pogo kung saan nag-ooperate ang mga Indonesian national. Pero hindi raw naniniwala dito ang PAOK dahil ilan sa nakausap nila ay halos katatanggap lang ng sahod kahapon. Posible rin umano na dinadala sa ibang Pogo hub ang mga biktima. Sabi naman ng PAOK, ilang dayuhan doon ang inaalok ng mga Chinese national para magpunta ng Cambodia. Pero kailangan daw nila magbayad para maibalik ang kanilang passport. Ang problema, sabi ng PAOK, sa oras na makarating na doon ang mga biktima, gagawin silang scammer doon. Sa ngayon ay magre-request sila ng voluntary repatriation sa Indonesian Embassy para mabigyan ng one-way travel pass ang mga biktima. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV.
May mag-anak na inaresto ng mga pulis sa Dagupan, Pangasinan. Chris, anong ginawa nila? Mav, nahuling nagbebenta ng iligal na droga ang mag-asawa at kanilang anak. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Arestado ang isang padre de pamilya, kanyang misis at kanilang anak sa bypass operation sa Bacayao Norte sa Dagupan, Pangasinan. Nakuha sa kanila ang nasa 6 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 50,000 piso, drug paraphernalia at pera. Ayon sa mga otoridad, sinimulan ang surveillance sa kanila noong nakaraang buwan. Bukod sa Dagupan, may mga taga-ibang lugar pa raw na pumunta sa kanilang bahay para bumili ng droga. Nahuli rin nga sa operasyon ang isa nilang parokyano na residente ng Calasiao. Ang sinasabi nila sa kahirapan ng buhay, pero hindi naman natin tatanggapin yung rason na yun dahil hindi ibig sabihin na naghihirap ka sa buhay, pwede ka na magbenta ng illegal drugs. Sa palayan na natagpuan ng isang bangkay sa Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nakainom ang biktima na dumalo sa lamay ng kanyang yumaong kaanak. Hinihinalang inatake siya ng sakit na epilepsy habang pauwi. Nakita siya ng isang residente at itinawag sa pulisya. Walang nakitang foul play ang Rural Health Unit na sumuri sa bangkay ng biktima. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod daw na mga insidente ng pagnanakaw sa mga alagang hayop sa Palayan, Nueva Ecija ang naitala. Nababahala na ang mga residente roon dahil nitong Enero at Pebrero lang, 3 baka na raw ang tinangay sa Barangay Aulo. May mga nawala rin daw na mga kambing at panabong na manok. Natagpuan ng ilang baka pero ulo at buto na lang ang natira. Wala pang nahuli kaugnay sa mga ito. Kwento ng isang opisyal ng barangay, nagsimula ang mga nakawan nang alisin ang mga checkpoint doon. Kaya ngayon, halos 24 oras na raw na nagbabantay ang mga opisyal ng barangay. Friday latest na mga mare at pare. Ikinwento ni GMA's Prime Gem Bianca Umali ang kanyang naging reaksyon tungkol sa umano'y issue sa pelikula nilang Mananambal ni superstar Nora Honor. Sa kanyang pagsalang sa GMA Integrated News interviews, inamin ni Bianca na nagulat at naging emosyonal siya sa ibinatong billing issue sa gitna ng kanilang press conference nitong February 6. Pero para sa kanya, malaking karangalan na ang makatrabaho ang National Artist for Film and Broadcast Arts. Bonus na lang daw ang billing at ang nauwi niyang Best Dramatic Actress Award mula sa Jinseo Arigato International Film Festival last year. I was shocked. It became an emotional moment for me. To be working with our superstar and with our national artist is already an honor. And that is everything I need. Everything else that comes from it, the billing, even the award that I won, is already a bonus na lang. Ngayong Love Month, huwag basta-basta magpapaloko. Yan ang paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group kasunod ng mga naitalang kaso ng love scam. Isang lalaki naman ang naaresto dahil sa pambablackmail umano sa kanyang ex-girlfriend na ipapakalat ang kanilang maselang video. Balitang hatid ni June Veneracion. Pahirapan ang pag-aresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa lalaking ito sa Tarlac. Batay sa investigasyon, nagbanta at nag-blackmail ang suspect sa kanyang ex at ipinakalat umano ang kanilang mga pribadong video. Those recorded na mga video sa CCTV ang ginamit ng suspect sa pangbablackmail, pagbabanta at pamimilit dito sa victim na makipagbalikan sa kanya. Naharap sa patong-patong na reklamong suspect, kabilang ang robbery with intimidation, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Since na-obsessed po siya, ayaw niya po na makita na may kasamang ibang lalaki itong victim. Ngayong buwan ng pag-ibig, nagpaalala ang PNP-ACG na mag-ingat sa mga nanloloko sa social media. Maging mabusisi po tayo, mas mainam po nakausapin natin, kung hindi man through call, mag-video call po tayo para at least maiwasan po nating mabiktima ng scam. Nitong Enero, 8 insidente ng love scam ang naitala ng ACG.
72 naman para sa buong 2024. Edad 20 hanggang 30 ang madalas na biktima na karamihan ay naloko sa Facebook. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong ban na ang mga pogo sa bansa, tinatarget ng ilang senador ang mga tinatawag na Philippine Inland Gaming Operator o PIGO. Mas nakakabahala raw ang mga ito dahil pawang mga Pilipino ang customer ng online sugal. Inusisa rin sa Senado ang mabagal umunong deportation ng mga dayuhang pogo worker. Narito ang aking report. Kahit banned na lahat ng pogo, marami pa ring dayuhang trabahador nito ang hindi pa nadedeport sa kani-kanilang bansa. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senado na ikinadismaya ng ilang senador. Ang napailabas na ho natin, Mr. Senator, is a total of 3,024. 10% lang. So, yan. Why is that? Yan po are those that are apprehended or arrested in various operations by BI and or PAOK. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa Pogo at hindi nyo na-account kung nasaan po sila. Meron po kaming close coordination sa Bureau of Immigration at lalo na rin po sa PAOK and NBI. Sa isang raid nga nitong Enero sa Parañaque, kalahati lang sa 438 na nahuli ang na-deport. Nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So we have requested from the embassy for their travel documents. Paglilinaw ng BI, mas marami nang napalabas nung nakaraang taon. Iginiit din ng PAGCOR na tinutuntun na ang maliliit at illegal ng POGO operation na isinusumbong sa kanila ng ilang concerned citizen. Some of these have gone on guerrilla operations already. May mga nasa bahay-bahay na. We're finalizing this target package. We will endorse it to PAOK. Yung iba pumunta na daw sa mga islands. Pinatututukan din ang mga travel agency na nag-i-issue ng mga peking dokumento sa foreign nationals. Kailangan po natin tignan ng anggulo na meron inside job. Possible na ito ang dahilan ng pagpapatuloy ng pagpasok ng mga foreign nationals sa Pilipinas gamit ang mga fake documents. Tulad sa niraid ng PAOK kamakailan kung saan nakakuha ng maraming government-issued ID, birth certificate at marriage certificate na orihinal galing sa Philippine Statistics Authority pero peke ang mga taong nakasulat. They issued Philippine passport dun sa mga foreign nationals and then pinapalitan po nila ng mga pangalan. May mga contact pa rin po sila sa mga government agencies. And yun nga ho sir yung ni-request namin with other agencies. Especially those who issued yung government-issued IDs na to conduct investigation on their own. We're looking at 21 more like this. Sinita rin ng mga senador ang anilay mahinang regulasyon sa mga PIGO o Philippine Inland Gaming Operator. Dapat daw mas maalarma tayo rito kaysa sa POGO. Ang hari ng kasamaan ay itong PIGO dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen. Dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa PIGO, online gaming. It has to be regulated. With regard lang po to the responsible gaming program which covers po both yung sa mga land-based natin at saka yung online din po currently, meron naman po tayong mga programa po like yung banning program. Pwede po silang mag-ban ng sarili po nila or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa online payment platforms. Yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa, mag-set na ng limit. Sa ngayon, may 60 licensees sa online gaming at hindi muna nag-i-issue ng mga bagong lisensya ang PAGCOR. May mga multa naman daw para sa mga delinkwenteng operator pero mungkahi ni Tulfo, suspension o kanselasyon ng mga lisensya. Kaugnay naman ang mga Pilipinong sangkot din sa POGO. Yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga POGO, especially involving lab scam, na panloko ng mga foreigners, kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD, ay sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan ng ayuda yung mga mahirap na kababayan. Let us compel the DSWD for the next hearings. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang 13 pasahero ng jeep matapos maaksidente sa Haniway, Iloilo. Cecil, anong nangyari? Rafi, tumagilid ang sinasakyan nilang jeep nang bigla raw mamatay ang makina nito. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV.
Sugatan ang 13 pasahero matapos tumagilid ang sinasakyan nilang jeep sa Haniway, Iloilo. Batay sa investigasyon ng pulisya, biglang namatay ang makina ng jeep nang hindi pumasok ang pagkambyo sa palikong bahagi ng kalsada. Doon na nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Wala raw plano ang mga pasahero na magsampa ng reklamo laban sa driver. Isang patay na fetus ang natagpuan sa isang bakanting lote sa Pulumulok, South Cotabato. Ayon sa Social Welfare and Development Office ng Barangay Cannery Site, tinatayang nasa 7 hanggang 8 buwan na ang fetus. Nahukay iyon ng ilang residente matapos mapansing may nakatirik na kandila kung saan iyon nadiskubre. Na-recover din sa hukay ang isang bowl at mga diaper at tissue. Inilibing na ang fetus sa public cemetery sa Barangay Matinao. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang naglibing ng fetus sa bakanting lote. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkarambola ang 6 na sasakyan sa Pulumulok, South Cotabato. Ayon sa pulisya, nag-U-turn ng isang e-jeep sa Barangay Glamang nang mabangga ang likuran nito ng isang police mobile sa kabilang lane. Kasunod nito, tumama rin ang sasakyan ng pulisya sa isang kotse hanggang sumadsad sa 3 nakaparadang motorsiklo. Sugatan ang driver ng kotse, pati ang isa sa mga pasahero ng e-jeep. Kwento ng tsuper ng e-jeep, mabilis ang takbo ng police mobile nang mangyari ang aksidente. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang 4 na sakay ng police mobile.